Hello guys! Kamusta po kayong lahat mga kalingap? And today's video clips ay mayroon na naman po tayong pag-uusapan patungkol sa tunay na status ng mag-asawang Kalingap Rab and Ma'am Jack Tapia Matubang. Sa isang seryosong interview nga ng kanilang matalik na kaibigan na si Pastor E.R. Villagomez YouTube channel, ay kinamusta nga nito ang tunay na kalagayan ng status ng mag-asawa from the start na nagkakilala sila up to now, na nagkaroon na sila ng pamilya. At hindi lang yun, nais ko muna silang batiin dahil magkakaroon na ng kapatid si Kuya Rabay. Sa puntong ito, dito natin malalaman ang kanilang tunay na kasagutan kung meron nga ba silang pinagsisihan sa pinasok nilang buhay may pamilya. Pero kung makikita naman talaga natin sa sitwasyon nila, ay super successful na nila sa ngayon. Pero gayon pa man ay alamin pa rin natin kung ano ang kanilang saloobin at kasagutan sa lahat ng mga itatanong ng kanilang matalik na kaibigan. Dito rin natin malalaman kung paano nga ba silang dalawa ay nagsimula bago nila ay public ang kanilang relationship sa isa't isa. Kung paano nga ba ipinakilala ni Kalingap Rab bilang girlfriend si Ma'am Jack hanggang sa humantong na ito sa puntong kasalan. Ano nga kaya ang naging reaksyon ng kanilang mga magulang tulad na lang nila Kuya Val Santos Matubang na mas kilala bilang isang sikat na charity vlogger sa Camarines Norte at si Ate Edna na dating principal at nag-focus na din bilang isang vlogger. Tumutol nga ba sila nung una na ipaalam ito ni Kalingap Rab na papasukin na nila ang buhay magpapamilya? Ating alamin ang kanilang revelasyon sa interview ni Pastor E.R. Villagomez. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at ay click ang notification bell para always kayong updated sa mga Kalingap video clips. Thank you so much. Simulan na natin. Wala na tong atrasan. Hindi pwedeng maging ulit, buhay binata. Yeah. Tsaka hindi pwede maging choice yung separation or bawal na yun kasi commitment na to sa labag sa kautusan ng Diyos yun. Yep. And syempre yung pipiliin mo dapat compatible kayo. Kaya namin. Kaya nga pas nung nakilala ko siya, sabi ko, ito na yung babaeng pakakasalan ko. Kaya di na nagtagal. Hindi mo na pinatagal. Hindi mo na pinatagal. Pati ako sinak niya eh, sa bilis. Baka makuha pa ng iba. Nagba-Bible study pa lang tayo. Ano, ikakasal na? Pati nga sila papa eh. Ay, seryoso ka na ba? Pati si mama, talagang galit na galit sa akin. Tanong ko din. Seryoso ka na? Anong kasal ka agad? Hindi meron yan. Sabi sa akin ni mama, lahat parehas sila. Kaya sila mami. Sigurado ba yan sila? Oo, bilis kasi. Kahit ako yung nag-ano. Seryoso po talaga siya. Yeah, pero after 3 years, andito tayo, di ba? Dito na. Pinatunayan naman talaga niya. Pinatunayan niya talaga. Seryoso talaga siya, Pans. Walang biro-biro talaga. Tapos after that, plano na agad. Di ba, after proposal, ilang buwan lang. Oo. Mabutin pa ng like a year or more. Isipin mo na lang to, hindi tayo nag 1 year sa Bible study, kinasal na kayo. Ganun siya kabilis. Hindi pa tayo nag 1 year sa Bible study. Nag-jowa pa kayo noon. Wala naman akong pinagsisiyan. Masaya ako. Yun. Yeah, and naging maganda. Yung bunga nun hanggang ngayon, nakikita naman, di ba? Yung partnership niya, yung pagtutulungan niyo, yung lakas niya. Sinong mas romantic sa inyong dalawa? Romantic? Siyempre ako. Ayaw patalo ni ate. Ikaw? Yung mga times na ako, yung mga times na siya. Okay, magaling ka. Lalo na pag naalala ko yung mga dati, yung sa ligawan, Ayan na, dahil nabanggit mo na lang yung ligawan, pinaalala mo eh. Wala pala yung list of questions ko nasa head ko kasi ginagamit ko pala to. So, impromptu to. Itanong mo lahat nang hindi ko pa nasasagot. Ikaw pa nga eh. Kung merong isang date na memorable, date ninyo na memorable, na ano yun? Mag-asawa? Kasama na, sige. Date ninyong dalawa simula sa simula hanggang ngayon na naalala nyo pa na pinaka-best. Yung, sa kanya, tigisa kayo. Tingnan natin kung pareho kayo. Yung niligawan ko pa lang siya. Ay, sinugot mo na ba ako? Kahit na, date pa rin yung yan. Yung sa Bagasbas. Bagasbas. Alin? Nasa kotse. Nagsayaw kami. Nagsayaw kayo? Saan? Sa Bagasbas. Sweet. Sinayaw ko siya. Saan doon sa Bagasbas? Maliwa. Gabi yun eh. Siya? Walang witness yan? Walang witness? Wala, kami dalawa lang. Sinayaw ko siya. Wow, may ganun pala kayo ha. Parang hindi ba tayo doon? Ang tugtog ay isayaw mo ako. Parang kinagka. Sa gitna na. May pang intro na ako sa video.
Pass. Pati siya. Bigla mo yung title. Napaka-intimate. Pero, Wow. Kasi Wow. kami lang. Kami lang nun. Sa may Muntik na makalimutan ni ano yun ah. Buti pinaalala, muntik Akala niya ko pala makalimutan. sinasabi niya sa'yo, yung nag-tiktok kami. Hindi naman yung romantic dance. Kasi di ko lang ginawa kasi yun. Minsan, kasi ako sa So nag-date kayo sa Bagasbas, na isinayaw mo. Nasa sand ba to o nasa ano? Doon nga sa seashore. O ba, may ganun pala kayo. Alam mo kami noon, parang lalakad-lakad. Nalakad-lakad din. Nag-music kami. Tapos tulog Kami na na noon. music naman yung sound na yun na isayaw mo. O kaya may ano kang idea. Impromptu. Tapos kanya kung sinayaw. Galing, so yun naalala niya. Ikaw naman, ano yung gusto mong date na, na memorable sa'yo? Ako po, unang pumasok sa isip ko aside sa wedding, yung proposal talaga. Proposal, yeah. Kasi, Na-surprise ka talaga na. kasi, hindi ako nakaredy. Di talaga siya, Di siya handa, alam. Kasi itsura ko dun pa sa latang nag-vlog. Nag-vlog kami nun, nasama-sama pa siya sa Galing. Tapos sabi niya, anong ang rason natin noon? Basta may, lang tayo. So surprise yun, no? Surprise ko talaga. Tapos bigla siyang tumakbo paakyat. Sabi sa isip ko nun, nainis pa nga ako, ako iniwan ito sa baba. Yung pala. Ang galing, di mo alam. Napanood ko yan eh. Biglang nagmadali pa. Di pa tayo nun, Hindi pa. Kasi December yun, wala pa si Dan nun eh. Wala pa. Tapos yun nga po. Pero yung first meet natin, nandun na si Dan eh. Doon sa event ni David. Sa Zion. Kasi, kaya hindi siya memorable kasi sa akin. Kasi parang, di ba, in just few months, parang, doon may ma-propose. Medyo inaano ko pa nun. Pero maganda pinag-iisipan mo naman pala. Hindi ka naman yung parang, o sige na, biglang payag ka. Kumbaga pinag-iisipan mo. Pero actually kasi, before pa lang naman po kasi nun. Tsaka cautious ka yata sa relationship, diba? Hindi kayong basta-basta. Medyo nag-ano kasi ako, syempre mahirap naman ma-hurt tayo ng bonggang-bongga na parang gano'n. Pero kasi bago pa mangyaring proposal na yun, nagbabanggit na siya, parang months before pa. Oo, na ako, nagpaparamdam. Parang nagpaparamdam Hindi siya niniwala. Ako pa nga nagsasabi, parang mamadali ka na masyado parang inaano ko na. Tsaka marami na shock nun kasi parang isipin namin na bakit nagmamadali si Rob? Nasa peak siya nung career, nung edad niya, nung pagkabinata niya. Marami diba? Nagsabi na ihina daw yung pag nag-asawa na ako na babagsak. Kasi, di ba, pag single talaga, maraming mas malakas. Sabi ko rin yun sa kanya. Mas dumami pang rapas. Ikaw rin nagsasabi, hala, pag... Bakit nagmamadali ka? Kasi sabi ko, sayang kung mas, parang ako yung naliligaw kasi siya sa akin, nag-ano ako sa kanya advice eh. Tapos parang kapag enjoy niya yung pagiging single niya. Yeah. Tapos mas niya, kilalanin niya sarili niya, paano talaga yung niya. Gusto niya.